Yun. Hindi ba pwede? Yan. Mahaba. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, ang ating mga nakaraang mga talakayan ay tungkol sa akida. Ang ating subject ay tungkol sa akida at bilang review, pakikita natin bro, yung mga nakuha natin. Let's review yung mga nauna natin. Nakuha natin yung fitna na dumaan sa atin sa mga pagsubok, lalo na yung tungkol sa ating mga kapatiran sa Palestine. Okay? At nakuha natin ang dunya. Maganda yung topic natin patungkol sa dunya, patungkol sa mundo. Nandyan din yung date niya, sumunod ang akida. Kasi kailangan malaman natin ang tunay na pag-unawa natin sa akida. Pagkatapos ng akida, nakuha natin ang Quran. Ano ang akida natin sa Quran? Ano ang akida natin sa dunya? Ano ang akida pananampalataya natin sa mga pagsubok na ito? Sumunod sa Quran ay ang Sunnah. Nung Sunnah, kailan lang? July 27. Pagkatapos ng Sunnah, anong sumunod? Wala na, di ba? Kasi nangyari ay nag-umra tayo. Nagkaroon ng konting bakasyon. Ngayon, ang ating diskusyon ngayon ay tungkol sa isang kahahantungan ng bawat isa na sa ayaw at gusto mo, lahat tayo ay dadaan. Masaklap at masakit tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ano nakikita niyo sa picture nito? Ha? Anong fulus? Unang naalala, fulus. Pero totoo naman fulus yan, hinabol niya yung pera, di ba? Kayamanan. Tao na sa mundo na inahabol niya ang mundo, inahabol niya ang pera, ang kayamanan. Lahat tayo, yan tayo. Inahabol natin yan. Sinong hindi humahabol? Kasi kung hindi niyo hinahabol, hindi tayo dapat nandito sa Saudi Arabia. Nandun na tayo dapat sa Pinas. Sapat na ang kikitain natin doon na 5,000 o may 10,000 at hindi na tayo pupunta ng Saudi Arabia. Bakit pa tayo nakikipagsapalaran dito? It is because of money matters. And this is the fact of the matter. Okay. So pero bro, matalinghaga at malalim ito. Ang mundong ito na nandito ka, na inahabol mo, ayaw mo magpaiwan, gusto mo makamit ang lahat, pero babagsak ka pa rin pala doon sa libingan. Kaya ang tanong, sino sa inyo ang hindi natatakot ng kamatayan? Itaas ang kamay. Lahat natatakot. Tama? Sinong hindi? Minsan may narinig ako Ustad, hindi ako natatakot mamatay. Ako, handa ako mamatay. Sino yun? Masya Allah. Takbir! Maganda ang ating mga kapatiran ngayon dahil talagang totoo sila sa kanilang sarili. At lahat tayo totoo. Sumunod bro, dahil ang kamatayan ay totoo na tinatakasan natin. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Suratul Jumu'ah o Suratul Taghabun? Saan ito surah? Suratul Jumu'ah. Tama? قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sabihin sa kanila, O Muhammad, nakatotohanan ng kamatayan na ito'y kanilang iniiwasan. Ito'y kanilang tinatalikuran. Ito ay ayaw nilang mamatay. Subhanallah, this is the reality. Pag may sakit ka, ayaw mo mabawian ng buhay dire-diretso. Gusto mo magpa-hospital. Lahat ng pera mo na pinaghirapan mo, gusto mo, sabihin mo sa misis mo, gastusin yan para lahat sa akin. Ganun din sila. Pasalamat ka kung ang mga pamilya mo na pagmamahal nila sa'yo ay ganun. Na ang naipundar mong pera ay sila mismo ay, sige, gagastusin natin lahat yan para mabuhay ka lang. O ma-extend ang buhay mo. Yung iba pa, itatago. I-reserve natin yan kasi hindi rin yan mabubuhay. So, tayo ang kawawa. Subhanallah, ipinagkait nila sa'yo bro, ang pinaghirapan mo para sa kanila.
Ang kamatayan na ito ay iniiwasan ninyo, فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ. Yung picture na yun, iniiwasan niya, o ano, tatakbuhan niya, wala. Kanyang nadadat na ng kamatayan. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ. At kayo ay babalik na kung saan ipapakita sa inyo ang lahat ng anumang napundar na gawa nyo, ipapasaksi sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَيُنَبِّئُكُمْ. At ito ay ibabalita at ipapakita sa inyo ang lahat ng inyong nagawa dito sa mundo. Subhanallah. Lahat, mabuti, masama, maliit, malaki, ipapakita sa atin ng Allah sa araw ng paghukom. So, ang kamatayan, mga kapatid, hindi lang tayo ang umiiwas. Batid nyo ba na ang kamatayan, pati ang mga hayop umiiwas? Ang mga ibon? Ang mga ibang mga nilalang? Pati ang mga propeta. Nakalimutan nyo na ba yung kwento tungkol kay Propeta Musa? Sinampal niya si Malakalmot. Di ba? Ayaw pa niya, kukuha ng kamatayan. Ang mga isda sa dagat, pag meron silang naramdaman na may kukuha sa kanila, o may maingay, o mayroong shadow na gagalaw, tumatakbo yung mga isda. Dahil ayaw pa nilang sila ay mawala sa dagat. Okay bro, mashallah. So yan ang kamatayan. So ngayon, ang tutunghayan natin, ano nga ba ang kamatayan? Mga kapatid, magbigay sa atin ito ng aral. Pag namatay ka, lahat ng naipundar mo, lahat ng alahas mo, lahat kotse, mga asawa, anak, wala. Limang si Samranaw na ang tawag doon na 5 lapis a 1. 5 tela lang na manipis. Yun lang yun. Tapos, alhamdulillah, nagdarasal tayo. At sana ito'y tuloy-tuloy tayo na nagdarasal. At ganun din, magdarasal ka bago ikaw ay dasalan ng mga tao. Dahil wala nang pag-asa pag ikaw ay magdarasal na gusto mong magdasal sa kanila. Mga kapatid, ang mundong ito, ipunin mo lahat. Wallahi, ang kaahantungan niya, ang kamatayan. Bakit natin ito kinukwento? Dahil ang kwento tungkol sa ating buhay ay 4 na marahil. Una ay ang buhay sa ating mga sinapupunan ng ating ina. Huwalladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala nilikha kayo doon sa sinapupunan ng inyong mga magulang, wala kayong kaalam. Sumunod ang haya fid dunya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Walang anumang buhay dito sa mundo na panandalian lamang, na ito ay saglit na kasiyahan na mapanlin lang. Sumunod ang hayatul barzakhiya, at siyang itong ating tatunghayan ngayong gabi. Anong ba nga ito ang kamatayan, mga kapatid? Sinasabi ng mga pantas, mahwal maut. Hindi ko alam kung sinong tinatawagan nito, si kamatayan o kaibigan niya. Hindi ko alam kung bakit ito ang naisip ng kaibigan natin, si Isa. Tinatawagan niya ba si kamatayan, pumunta ka rito? Hindi. Kasi nagpapahiwatig. Itong cellphone na yan, lahat tayo dyan tayo ngayon nakatutok. Sino sa inyo walang cellphone? Lahat meron. Mahuwal maut, al-maut lugatan huwa diddul haya. Ang kamatayan daw ay ito ay kabaliktaran ng buhay. Wa huwa sukunu wa zawalul haraka. At ito yung katahimikan na mawawala na ang iyong mga galaw. Hindi ka nagagalaw. Wala ka ng buhay. Wala ka ng lakas. Walay sa fihil quwa. Wala ng lakas. Patay na yung isang tao. Hindi na gumagalaw. Ano ang istila definisyon? Huwa mufarakatu arruhu lil jasadi wa intiqaluha minal hayati dunya ila hayatil ukhra. Masya Allah. Ito daw ang paghihiwalay ni kaluluha o ng kaluluha natin sa kanyang katawan. Lahat tayo may kaluluha. Yung kaluluha, ihiwalay siya sa katawan na nilikha ng Allah ang kaluluwa na ito para sa katawan na nagmamay-ari na yan. At wa intikal, at lilipat siya o pupunta siya mula sa buhay sa mundo patungo sa isang buhay na pagkabuhay muli. Ibig sabihin, mga kapatid, pag tayo ay namatay, ang akala natin namatay tayo. Sa narinig mo, nakita mo na tayong nakakaalam na namatay ang tao. Pero yung tao na namatay, hindi siya namatay sa sarili niya.
dahil siya ay mabubuhay muli doon sa tinatawag na Hayatul Barzakhiya. Bro, anong Hayatul Barzakhiya? Tignan natin. Ya Allah, namatay na nga. Allahu Akbar. Tuluyan nang nawala. Nihayatul hayatud dunya wa bidayatul hayatil akhirah. Sabi nila, kailan magsisimula ang paggunaw ng mundo? Magsisimula ang paggunaw ng mundo pag namatay na ang tao. Yun na yun ang simula ng bawat isa. Pag sino ang namatay sa atin o kahit sinong mamamatay, nagsimula na ang paggunaw ng mundo sa kanya. Wa fil Islam yunzaru ilal mauti ala annahu nihayatul hayati dunya wa bidayatil hayatil ukhra. Correct. Islamically point of view, what we call death is that it is the life, that end of your life in this world, and you will begin another new life. Another new life. What is new life? Hayatul Barzakhiya. Ito yung sukun wal quwa, mawawala na yung lakas mo, mga kapatid. Yung patay na nakita natin kanina, akala natin patay siya, hindi lang siya makagalaw. Wala siyang lakas, hindi makaupo. Pero nakakarinig at nakakaramdam. Patid nyo ba, minsan may nakikita kayo na patay na, nagsiiyakan yung pamilya niya, tapos bigla mong makikita yung patay na bakit lumuluha ang kanyang luha. Naluluha siya sa mga naririnig niya, sa lungkot at pigati at takot na kanyang matutunghayan sa libingan. Yutlaqul maut ala kullu ma sakana zawal indal haraka. Mawawala na ang lakas, mawawala na ang anumang buhay, ang init ng katawan. Bro, ang init ng katawan natin dahil sa dugo. Magpasalamat tayo dahil may dugo tayo. Dahil pag nawala ang dugo at nag-stop ang dugo, doon nagiging malamig ang katawan. Kaya sinasabi dito, mithlul maut an-nar idha barada ramadaha. Katulad ng buhay ay ang katulad halimbawa ng isang apoy. Pag nawala ang apoy na nagliliyab na apoy, nagiging ano na siya? Abo. So patay na yung apoy. Nasunog. Patay na ba yung apoy? Napatay na ng tubig. So naging abo na lahat. So katulad nun ay ang katulad ng napakalakas na hangin, na ang hangin na ito ay mamamatay o mawawala ang hangin pag tuluyan na naging malaya o naging mapayapa ang isang lugar, lalong-lalo na yung mga bagyo. Yung bagyo na dumadaan sa atin sa Pilipinas, buhay yung hangin na yon, yung typhoon. Pag umalis na, nawala na, namatay na, umalis na siya doon. So katulad ng apoy at katulad ng hangin. Wahada huwal mautu istila mufaraqatur ruh lil jasad. Ang paghiwalay ng katawan sa kanyang, ang kaluluwa sa katawan. Fi istilah al-syar'i al-mautu wal infisalu ruh min al-jasad wa khurujuhu minhu. Yan na yon, yung pag-explain natin doon, intikal min darin ila darin akhar. Allahu Akbar. Ang paglipat ng isang lugar papunta sa isang lugar. Ang lugar na ito na walang kaibigan, walang mga asawa, walang anak, walang kayamanan, walang kotse, walang pera, walang kakainin, walang tubig, puros kadiliman, puros parusa, puros lahat pighati at lungkot at pahirap sa mga hindi Muslim. Alhamdulillah sa mga Muslim na tunay na naniniwala sa Allah at namatay na sila ay nagsaksi na walang Diyos maliban sa Allah, na kinalugdan sila ng Allah, yun ang buhay nila ng simula sa araw ng paghukom, na ito na ang hardin sa kanilang paraiso ay ang kanilang libingan. Allahu Akbar. Ya Allah, ipabilang nawa tayo doon, mga kapatid. Walang makakatulong sa atin pag namatay tayo. Tayo na nagmamahalan, tayo na gusto-gusto natin kasamang mga kaibigan natin. Wallahi, pag namatay ka, doon lang siya hanggang sa inailibing ka. Pagkatapos no, muuli na sa balay. Dili siya mo dito. Kaya magsabot ng mga tao, nabuang naman na siya. Bakit nandun ka pa sa libingan, bro? Mahal mo, asawa mo, anak mo, kaibigan mo, wala. Kalas, intaha. Kasi pag nandun ka, sasabihin ng tao, sira ulo ka na. Sino ang makakasama mo? Tanging pananampalataya sa Allah at ang mabuting gawain. Mga kapatid, bakit natin ito tinatalakay ang akida na ito patungkol sa kamatayan? Dahil ito'y magbibigay pukaw sa atin sa pagmamahal natin sa mundo. Magbibigay pukaw sa atin sa pagmamahal sa mga asawa, pamilya at mga anak at pera at trabaho at lahat ng anuman.
Ano rin pala ang hantungan nito kung ituloy na isang araw lilisanin mo? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mga larawan ng kamatayan. Yan. Hindi siya si kamatayan. Naglalarawan lang mang siya. Pero sa nabanggit sa hadith si kamatayan, ay isang nilalang na napakapangit ang mukha, na nakakatakot ang salita at ang galaw, at siya ay magpapakita sa sino mang babawian niya ng buhay. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Pag sila yung tao na nagsasabi na la ilaha illallah at sila isinagawa nila, isinabuhay nilang Islam, tatanazzalu alayhimul malaika, bababa sa kanila ang mga anghel mula sa Allah, o si kamatayan na napakaganda ang mukha, napakabango, na magiging masayang masaya ka dahil sa pagkakita mo sa isang nilalang na hindi mo nakita sa buong buhay mo. Wala ang lungkot, walang pighati, walang takot, walang pangamba, dahil ang nakita mo ay nasiyahan ka. Kung ikaw ay kinalugdan ng Allah. Pero kung hindi, kasawiya ang palad. Mga kapatid, kung tayo dito may mga tao na natatakot tayo sa pagmumuka o anumang kinatatakutan natin, wala ito. Tingnan nyo, ang taong naimatay na nailibing na o nawala na ng buhay. Tingnan nyo yung kamay niya. Anong nangyari sa kamay? Ano tawag dyan? Nakabukang palad. Fadi, ano tawag dun sa Tagalog? Nakabuka yung kamay. Ibig sabihin, ang mundong ito, pag ipinanganak ang bata, nakaganyan yung kamay niya. Gusto ang kinin lahat. Gusto kunin ng lupa na hindi sa kanya. Gusto niya suntukin ang kapatid niya. Gusto niya kuha ng yaman. Gusto niya kumain. Gusto niya lahat sa kanya lang at hindi ibibigay sa iba. Lahat, kikim-kimi ng lahat. Pero pag namatay pala, samranaw na did nagiga, may per sa Maguindanao, may per bati, dadun. Dead na lang ba? Ano yung kinuha mo? Wala na, pag ikaw namatay. Bro, hindi ko alam, kung minsan gusto natin experiment, punta tayo sa mga ospital. Walang problema yun. May mga kaibigan ako, punta tayo sa ospital, dun sa morgue, pupunta tayo dun. Sinong sasama? Natatakot kayo? Natatakot kayo. Buti pa si Ayman Pogi. Allahu Akbar. Sasamahan mo ako, Ayman, ha? Ya Allah, inshallah. Wallahi, bro. Magbibigay po ko sa atin yan. Yung mga nandyan na sa morgue. So, ang pagtao, pag namatay, ito yung mangyayari sa kanya. Sa unang araw na mangyayari. O unang mga oras. Pag namatay ang isang tao, may mga tinatawag dito sa English na the human body decomposes in 4 main stages. 4 na ito, yung pagbabago ng katawan ng tao, na inaalagaan mo, nilalagyan mo ng cream, na cream ni Vicky Bilo. At ayaw mo na maging kuan, makro. Ano to sa ano? Ano siya? Hindi magaspang. Hindi. Ayaw mo siya na magkulakot. Ano yun? Magkulubot, bro. Huwag maagnas. Kasi buhay ka pa eh. Bakit mo gusto maagnas ang buhay mo na buhay ka pa? Ayaw mo siyang maging? So, magtatanong ka pa, anong magandang cream na ilalagay? Oh, yung Botox na yan. So, mayroong tinatawag na autolysis fresh. Ito daw ay pag unang namatay ang isang tao, magsisimula na dahil yung dugo ay hindi na siya gagana, wala nang lamig. So, ang isang tao, sa first day, ay ang mangyayari sa kanya, magdidecompose na yan. Sa 3 to 4 days, bro, magbabago na pala. Ito kasi, ang napakagandang kumpleto ng relihiyong Islam. Karapatan ng isang taong namatay na Muslim na may libing agad. Dahil walang makakatulong sa kanya. Ni asawa niya, mga anak niya, mga tao, walang makakatulong sa kanya maliban sa pananampalataya sa Allah at mabuting gawain dahil ang isang Muslim na namatay nagnanais na may ilibing na sa lupa dahil ang lupang yun ay yun ang pangatlong bahagi ng kanyang buhay na nandun ang paraiso. Saan? Sa libingan pa lang. Hada min rawdatil jannah, kasama ito sa mga hardin sa paraiso, sa isang taong namatay na. Akala natin mabaho, akala natin yung libingan niya masikip, mabaho, mainit, lahat. Pero ang ramdam niya ay isa ito sa mga hardin sa paraiso. So bakit ka nalulungkot na mamatay?
kung ikaw naman ay patungo sa paraiso. Dito pa lang sa mundo, ipapadarma sa iyo ng Allah. Doon sa libingan mo. Allahu Akbar. Mapalad tayo mga kapatid, Muslim tayo, dahil ang pinag-uusapan natin, Quran at saka Hadith, na ito ay katotohanan sa ating buhay na mangyayari. Pangatlo, ang pang-apat, maagnas na ang kanyang Yung bloat na ito, bakterya, magkakaroon na ng bakterya. Yung buhay. Yung katawan ng tao. Ang tao, pag hindi na ilibing yan agad, mangangamoy. Magkakaroon na ng mga uod kung aabot pa ito ng 7 araw. Kaya sa ibang mga relihiyon, kaayaw pa nila ilibing, ang ginagawa nila lagyan ng formalin para manatili na hindi mangamoy. Tinatanggalan pa nila ng lamang loob. Wallahi, kung alam lang nila na hindi dapat tanggalan ng laman ng loob ang isang tao, hindi mo dapat siya sunugin. Ang tanging nagbibigay ng parusa, hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay ang tanging may karapatan lang na sunugin niya ang tao ay siya ay ang Allah. Ang Allah lang ang may karapatan na magparusa sa kanyang kinagalitan niya, kinaputan niya ang tao, apoy. Pero bakit ikaw na tao, kapwa mo tao, asawa mo, magulang mo, isusunog mo pa na hindi mo pa siya nilibing? Bakit nila sinusunog? Wallahi, maling kamalian ng katuruan ng kanilang pananampalataya. Mangangamoy na, magkakaroon na siya ng bloat, kaya minsan lumulobo na, mangangamoy, magkakaroon ng bakterya, magiging active decay, yung pang-apat na, magiging decay na at mabahong-mabaho mga kapatid. Ang isang patay. Yung tao na pag nandito, gusto-gusto natin kasama. Ang mga asawa natin, mga anak natin, si mayor, si gobernador, si artista, dahil subhanallah, mahal na mahal natin nila, dahil sa pera, dahil sa kagandahan ng kanilang buhay. Pero pag namatayan, wallahi hindi mo na yan mamahalin. Totoo lang. Dahil sa baho, ang tanging mamahalin mo lamang sa kanya ay ang mga naiwan niyang bakas na kabutihan na naiwan niya sa mundo at pananampalataya sa Allah. So, ibig sabihin bro, mayon, ang pinakahuli, magiging skeleton na ang tao. Ito na siya, magiging skeleton na siya. Allahu Akbar, isipin mo yon. Nandito ka sa mundo, lahat, gusto mo may aircon, naka-aircon tayo, gusto mo pa pero pag nandun ka na sa libingan, mafia mukayif, maut, sadik, alatul. Okay bro, mashallah, ya Allah, bigyan kami ng aral ng kamatayan. Dalil sa Quran, at sa hadith ni Propeta Muhammad pantungkol sa mga kamatayan. Sa Suratul Anbiya, sinabi ng Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kullu nafsing dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Lahat ng nabigyan ng buhay ay makakatikim ng kamatayan. Katotohanan, susubukan namin kayo, sabi ng Allah, sa mga pahirap at mga biyaya na pagsubok dito sa mundo. At kayo ay kusang loob na babalik sa inyong tagapaglikha. Nilikha tayo ng Allah, babalik tayo sa Kanya. Sa hadith ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, khatan Nabiy sallallahu alaihi wasallam khututan, faqala hadal amal. وهذا أجل فبينهما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب Sahih al-Bukhari. Wallahi, matalinghaga. Napakatalino ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung wisdom na kanyang ginagawa. Kasama niya ang kanyang mga sahaba. Katulad halimbawa tayo, nagpupulong-pulong. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, tignan niyo ito. Nagdrawing si Propeta, naglarawan siya. Ito sabi niya ang daan na kung saan ang bawat isa ay ang kanyang ninanais na marating. Layunin na gusto niya makarating. At ito rin ang isang daan na guhit na kung saan hindi mo maiwasan na dito ka babagsak. At karamihan, sabi ni Propeta, bago pa dumating doon sa kanyang mga pangarap, na yun ang pinapangarap ng bawat isa sa inyo, sabi ni Propeta Muhammad, bago pa siya doon darating, hindi pa dumarating doon, nalalapit na siya doon sa isang guhit na ito yung hantungan na libingan. Allahu Akbar. Ano yun? Nagpapreparado tayo para sa kinabukasan.
Bukas, isang araw, wala. Hindi ka dumating doon. Hindi ba totoo itong sinabi ni Propeta? Walay, dumating ako 2012. Isang tausog na nabisita namin, sister, nakagawa ng bahay, bungalow, halos naka 20 years dito sa Saudi Arabia. Uuwi na siya, alhamdulillah, makakapagpahinga ako. Ito yung mga dala ko. Ako, nasaksiyan ko kinukwento niya Ito mga kwento ito mga kapatid, reality, real talk na nasaksiyan ko mismo. Bumisita kami sa kanila, doon sa may King Fahd sa accommodation nila. Ngayon, pagbisita namin doon, nagkukwento, malakas, iuwi na yung mga karga niya, siguro 10 mga karton yun, na yung iba, nauna na daw. Ang masaya siya, ganun. Bukas, na-stroke. Nakumatos. 4 na araw o 3 araw, nabalitaan namin, pumunta kami, nandun na sa morgue. Namatay. Yung pinundar niya na kanyang kayamanan, pinaguran niya dito sa Saudi Arabia, na nagpundar ng bahay, gusto niyang makarating, pero kasawiang pala, hindi niya dinatnan. Yun ang sinabi ni Propeta. Wallahi, very clear. Sabi ni Propeta Muhammad, ganito ito. Ito yung drawing ko, papunta doon sa inyong mga pangarap, at ito yung isang drawing. Pero itong isa ay doon karamihan unang babagsak, bago pa dumating doon. Malimit at karamihan, maski dumating ka doon sa pangarap mo na yun, walang panatilian sa mundo. Mga kapatid, sabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, at itong sasabihin ko sa ating lahat. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, sa suratu Ali Imran. Kullu nafsing dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ya Allah, alhamdulillah sa paggabay mo sa amin sa Islam. Lahat, tignan nyo ang kamatayan mga kapatid. Maraming beses na sinabi ng Allah, hindi lang sa isang aya. Katotohanan, lahat ng mga nabigyan ng buhay ay makakatikim ng kamatayan. At lahat ng sinumang namayapa at namatay, ang mga gantimpala o napundar nila dito sa mundo ay kanilang matatamasa sa yawmal qiyamah, sa araw ng paghukom. Faman zuhziha anin nar, at ang sinumang nailigtas sa nagliliyab na apoy at tinanggap siya sa paraiso ng Allah, faqad faz. Kapatid, ito yung totoo. Ang tunay na tagumpay ay ang paraiso ng Allah. Ang tunay na tagumpay dito sa mundo ay makilala mo ang tunay na dapat mong sambahin na Diyos na nag-iisa, na hindi nagkatawang tao at hindi nanganak, at hindi bagay at hindi hayop. Siya ang walang katulad, na siya ang Allah na sinamba ng lahat ng mga propeta. Ang tunay na tagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom, ay ang paniniwala sa nag-iisang Diyos, ang relihiyong Islam na mapabilang ka. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Anong buhay dito sa mundo maliban sa panandalian na kasiyahan, na ligaya, na ito'y naglalaho at ito ay mapanlinlang. Nilinlang tayo ng mundo. Sige bro, Masya Allah. La ilaha illallah. Dalil fil Quran, fi adhab al-qabr. Yan, bakit kaya ito, ustad na naman ang sinabi mo, adhab al-qabr? May mga tao kasi, na mga Muslim pa, Maranaw, yung iba. Tausog, Maguindanao, Arabo, yung iba. Na naniniwala, na sabi nila, na wala daw parusa sa libingan. Bago ito natin kunin. Sa inyo ng mga Kristiyano, palagay ninyo, noong kayo'y Kristiyano, ang tanong ko, kayo ba ay naniniwala na may parusa sa libingan o wala? Kristiyano ang tatanungin ko, si kapatid na Ibrahim. Ibrahim, wala, no? Wala. Okay. Ano? Sa Kristiyano din ba, wala din daw parusa sa libingan? Wala. So, ibig sabihin, kapatid Ibrahim, makinig ka Ibrahim, ibig sabihin nun, yung mga Muslim na naniniwala, waliya'udhu billah, ya Allah, panatilihin kami sa tamang reliyon ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Ahlus Salafus Salih, alladhina ja'a bihi Rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Kung ang mga Muslim na ibang Muslim na makikita natin sa atin ngayon, na sinasabi nila na walang parusa sa libingan, anta ma'a Christian, sim-sim, sawa-sawa.
Kasi ang mga Kristiyano hindi rin naniniwala na walang parusa sa libingan. Anong pagkaiba ninyo? Di parehas pala kayo. Mayroong parusa sa libingan sa mga suwail, sa mga kinagalitan ng Allah, sa mga nagtambal sa Allah, sa mga taong hindi napatawad ng Allah sa kanilang mga kasalanan. At may ginhawa at gantimpala na pwedeng sabing hardin sa paraiso sa libingan sa mga taong Muslim na namatay na sila ay nagsasabi na walang Diyos maliban sa Allah. At gumawa ng mabuting gawain na kinalugdan ng Allah. At yan ang pananampalataya natin. Pag ikaw Jibril, na nagsabi na walang parusa sa libingan, piligrubay ang imong kinabuhi. Dalil sa Quran, anong sinabi ng Allah sa Surah Ghafir? An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ali fir'auna ashadd al-'adhab. Anong paliwanag dito, bro? Tingnan nyo. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-aya. Dito, mga kapatid, ito yung tafsir ng mga pantas patungkol sa sinabi ng Allah kay Fir'aun, na sinabi niya na Diyos siya dito sa mundo. Siya, doon sa kanyang libingan, ay pinaparusahan siya ng nagliliyab na apoy, umaga at gabi, gudo, agahan at sa gabi, hanggang sa araw ng pag-uukom. Sabi ng Allah, adkhilu ali Fir'aun, ipasok si Fir'aun, nasunog na siya dito sa mundo, sa kanyang libingan, namatay siya ustad sa dagat. Paano mo sasabing may apoy? Naun siya imong kuan. Astaghfirullah. Kasi dalilul akli, kamapasang ako, maranaw ako. At imiyateri tigyan siya ragat na apoy ron, na iman to, napatiron niya, patigun siya apoy. Namatay siya sa tubig. Tapos sasabihin nyo, paparusahan siya doon sa libingan na apoy. Eh di ba sinasabi nyo, hindi pa siya nailibing? Nandun daw siya doon sa ano? Allahu Akbar, tingnan mo yung utak. Pag ikaw ay niligaw ng Allah, Allahumma thabbitna fi hadad din. Allahumma amin. Ya Allah, panatilin kami sa totoong pananampalataya at tamang akida. So, si Fir'aun ang siyang isa sa pinakamatinding parusa sa araw ng paghukom, sa nagliliyab na apoy, at doon mismo sa kanyang libingan ay pinaparusahan siya umaga at gabi sa kanyang libingan. Ustad, hindi siya nailibing. Namatay siya, nailibing ang tao, hindi nailibing ang tao, namatay sa eroplano na hindi nakita ang bangkay, namatay sa ilalim ng dagat ng kinain ng malaking balyena, lahat sila ay namatay, mayroon silang sariling libingan na sila lang ang nakakaramdam. Ang parusa at ginhawa o kabutihan na kanilang ginawa kung sila ay kinalugdan ng Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq. Hadhihi al-aya akhbar Allah subhanahu wa ta'ala ashabul ukhdud alladhina harraqul mu'minin wal mu'minat lahum adhabani wa laysa adhaban wahida fa'adhabahum Allah fi jahannam al-akhirah wa adhabal hariq fi quburihim. Kayo na nakakaintindi ng Arabic, hindi na kailangan ipaliwanag ito sa inyo. Ang ashabul ukhdud, sabi mismo ng Allah na sila yung nagparusa sa mga ashabul ukhdud, na sila sa mga mananampalataya na kalalakihan, mga kababaihan, at sila hindi nagtauba sa Allah subhanahu wa ta'ala na pinarusahan nila yung mga ashabul ukhdud, mayroon silang matinding parusa, na ang parusang ito ay nagliliyab na apoy. Falahum adhabu jahannam fil akhirah. Adhabu jahannam, nagliliyab na apoy sa araw ng paghukom. Walahum adhabul harik, at mayroon silang parusa sa libingan na apoy. Hindi kailangan na masunog doon sa libingan dahil mismo siya ay nararamdaman niya. Katulad ni sinabi ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Ngayon, gusto mo ng pilosopo? Sige, magpilosopuan tayo ngayon. Sabi ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Dalawang tao na natutulog, na magkatabi. Si Abdullah at saka si Farouk. Sabay silang natulog. Parehas pa silang nakatulog. Si Farouk nananaginip na napakagandang kanyang panaginip. Na parang alalaong baga nandun siya sa paraiso, sa hardin ng paraiso. May mga kababaihan na pinapangarap niya na siguro kung may gigising sa akin dito, susuntukin ko dahil bakit niya ako ginising.
Dahil ayaw magpagising sa gandang nararamdaman niya. Magkatabi sila ni Abdullah. Si Abdullah, anong napapanaginipan niya? Napakamadilim, nakakatakot, inahabol siya ng demonyo na hindi may paliwanag. Hanggat pag ikaw ay nagising sa oras na yun, kailan may mga nahartatak pala bro, sa tulog. Kasi pagising niya, yung dibdib niya hindi mapigilan ng bilis-bilis. Nakatulog ka lang, nakarest ka lang, for 3 hours, hindi ka tumatakbo. Bakit ang puso mo gumanon? Na naginip siya, na pinaparusahan siya, na kung titignan mo na ako nagising na tinitignan yung dalawa, pareha sila, walang problema. Pero yung isa, si Abdullah, pinaparusahan. Katulad ng mga nakikita natin ngayon sa libingan. Nailibing siya, nakatayo, o sa lupa, o ano, minsan may mga bago ngayon na nakikita natin na nailibing na mayroong salamin. O sabi nila, maranaw pa na rin yung litero. Nakita ninyo, sinasabi nyo na may libingan na mayroong daw parusa. Subhanallah, nakatayo pa mayroon pang mga bulaklak, nandun pa yung mga damit nila. Walang apoy, walang parusa. Hadakallah, turong ka wallah, pagari ko. Di nga alina, akida nga na, ribat ako, dibat. Kaya nga baka, kuwan na sa utak ka, ikang katano, miyagutak ka sa bulinaw. Kala Allah subhanahu wa ta'ala, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الآية ثبتت النعيم في البرزق. Sino nagsabi? Mga pantas. Paliwanag nila. Mismo sa Quran. Huwag niyo sabihin sabi ng Allah, yaong sila na nangamatay sa larangan ng Islam, sa jihad fi sabilillah, na namatay na totoo na para sa Allah. Hindi paghihiganti sa kanyang mga kapwa-tao, hindi dahil sa pakikipaglaban sa bayan niya, kundi i'la'i kalimatillah para sa Allah na tunay na dalisay. Huwag niyo sabihin na sila inamatay, sabi ng Allah, bal ahya, dahil katotohanan sila ay buhay sa paningin ng Allah, walakin la tash'urun, at hindi niyo nararamdaman na sila ay buhay sila. Sino ang buhay? Ang mga matanga, ang mga taong nangamatay, na sila ay kinalugdan ng Allah. Pati yung mga tao na sila ay pinaparusahan ng Allah, buhay sila sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito sa aya na ito, ipinapaliwanag na ang libingan ay may ginhawa, may gantimpala, at mayroong parusa. La ilaha illallah. Okay bro, hada huwa dalilun fil Quran anna hunaka fil qabr ay may parusa. Ngayon, tanungin ko kayo, naniniwala ba kayo na walang parusa sa libingan? Bro, Ustad, hindi kami Kristiyano. Bakit mo sa amin yung tinatanong? Hindi, gusto ko lang kasi makasigurado Baka kasama ka nilang kasipin nila. Ngayon, magsabi ka na para makilala ka namin ngayon. Ha? Aray, sir. Bakan sisi nga, sir. Di ba, bro? Para nagkakaalaman na tayo kung sino yung dapat mong kakaibiganin. Kasi maya itong kaibigan mo pala ay hindi mo katulad. Ha? Naniniwala tayo na may parusa sa libingan. May ginhawa sa libingan. Apoy ang parusa sa libingan. Sa Quran yan. Sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano yung mga sa hadith? Ayon. Subhanallah. Bakit pa natin dinagdagang na hadith? Actually, kung may Quran na bakit pa may hadith? Okay, para lalo kang maintindihan mo. Baka sakali, magising ka. Mapukaw ka. Magbago ang iyong paninindigan o iyong paniniwala sa libingan. عذاب القبر ثبت أو ثابت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 4. الله أكبر. حديث na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa paghiling sa Allah na ikaw ay mailigtas sa parusa sa libingan. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag kayo ay nagtashahud al-akhir, nagdasal tayo kanina ng Isya, sunnah na hilingin mo, na sabihin mo, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnati masihid dajjal. Apat yun na hinihiling ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad hiniling niya? Oo, propeta siya, hiniling niya. Dahil hindi siya rin ligtas doon.
Tao din siya. Pero yun na itinuro-turo niya sa atin, na hilingin natin sa Allah, na ya Allah, humihiling ako sa iyo ng proteksyon sa nagliliyab na apoy sa imperno, at sa nagliliyab na apoy na parusa sa libingan. At ganun din ang mga pagsubok sa buhay dito sa mundo, at pag ako rin ay namatay, at sa pagkabangon muli na ako ay magigising o patungkol kay Masihi ad-Dajjal. Yan, nasabi yan ni hadithi Aisha radhiyallahu anha, na sinabi rin ng isang babae na Hudyo, na totoo bang may parusa sa libingan? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, fi adhab wa fi na'im." Dito rin sa hadith ni Barra bin Azib, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, "Idza aqada al-mu'min fi qabrihi ata thumma shahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, falidhalika qawlu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit." Subhanallah. Pag namatay ang isang tao, magigising siya sa kanyang libingan. Kapatid na Jibril. Magigising siya doon. Tapos darating ang anghel o si Munkar at saka si Nakir. At sasabihin, "Man rabbuka, ma dinuka, wa madusturuka." At ito ang sinabi ng Allah sa Quran, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit." Ang tao na namatay na kinalugdan ng Allah, na mahal ng Allah ng Muslim, maski hindi marunong mag-Arabic, yuthabbitullah, pasasalitain siya ng Allah, pasasagutin siya ng Allah ng tamang sagot sa sino mang magtatanong sa kanya sa kanyang libingan. Nawarad sa isang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, darating sa kanya ang isang mag-imbestiga sa kanya. Dito sa ulo niya ay ang kanyang mabubuting gawain na sala. Dito sa kanan ay ang kanyang pag-aayuno. Dito sa kaliwa ay ang kanyang mabubuting gawain. At yung sa pang-apat, ang kanyang mga sadaka. Lahat yan magbabantay sa kanya. Sasabihin ng Munkar o hindi pa makakapagsalita, "Oy, tumahimik ka. Kami ang mga alagad ng Allah na hindi gusto ng Allah na gisingin mo itong natutulog na siya ay nararamdaman niya ang mga biyaya ng Allah na ipagkakaloob sa kanya." Allahu Akbar. Magtatanggol sa iyo ang iyong sala, ang iyong sadaka, ang iyong mabuting gawain. May parusa sa libingan, kapatid. Dito rin, adhan Allah fasalat Aisha radhiyallahu anha, itong patungkol sa adhab al-qabr. At ano pa sunod, bro? Sa hadith ni Ibn Abbas radhiyallahu an, at ito yung pinakasikat na kilala na tanyag patungkol sa libingan, sa parusa. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra fi qabrain yu'addiban, faqala, amma innahuma la yu'addiban, wa ma yu'addiban min kabir. Amma ahaduhuma, fakana la yastathiru min bawlihi, wa amma al-akhar, fakana yamshi bin namima. Allahu Akbar. Tingnan nyo to, Sabi ni Propeta, dumaan si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang libingan at nasabi niya, katotohanan itong dalawa na nasa libingan na dinatnan natin o tayo ay dumaan sa kanila. Silang dalawa ay pinaparusahan sa kanilang libingan. Ang isa sa kanila ay siya ang parusa niya ay pag siya ay umihihi ay hindi siya nag-iingat. Sa mga kalalakian o kababaihan na nag-iihi na burara, na nag-iihi na kung saan, kahit saan, o di kaya ay nalalagyan na tatalsikan ng ihi ang kanyang damit. Yung isa, ang parusa niya ay siya ay nag-aaway-away ang mga tao dahil sa kanyang dila na makati na hindi niya mapigilan na laging kumakati dahil yamshi bin namima. Ano yung namima sa Tagalog? Ngayon, ang new word natin, marites. Bro, ang marites, hindi naman lahat masama. Magmarites ka, ano yung latest tungkol sa mga bago na makakabuti sa inyo, makakabuti sa atin sa Islam. Kasi stereotype natin, ang marites, masama na. Hindi. May marites na talagang karamihan masama, pero hindi naman lahat. So, ang punto rito, bro, yung mga chismoso at chismosa, yung mga gusto nila na nag-aaway-away yung mga tao, yung mga nagbabalita ng maling balita o panakot sa mga tao o nag-aaway-away ang mga tao dahil sa kanyang bibig, yan ay kasama yan doon. Tapos sinabi ng isang, hindi ko alam, sino yon? Ha, grabe, may libingan sa parusa sa libingan na dahil lang sa pag-ihi? Anong koneksyon ng pag-ihi doon sa libingan? O pamanas, wala na. Astagfirullah. Bro, iko-question mo ang sinabi ni Propeta? Wa ma yantiqu anil hawa,
In huwa illa wahyun yuha. Iko-question mo ang sinabi ni propeta na si propeta hindi magsasabi maliban sa ito'y kapaintudutan at tribulasyon ng Allah. Tapos iko-question ng utak mo na sasabihin mo, anong ugnayan ng pag-ihi doon sa libingan na may parusa? Utak niya ang kanyang pinapairan. Mag-ingat-ingat kayo. Ari-gari, saka ari-sira. Sumunod bro, Masya Allah, yan ang hadith at yan ay meron ding mga patungkol sa mga libingan. Bilang panguli mga kapatid, ang tungkol dito sa parusa dito sa libingan bago tayo dyan dumating. Hindi iwasan natin ang kamatayan na hindi maiwasan. Handa ka o hindi, aharapin mo. Hindi ba? Ito yung nagbibigay sa atin ng aral, pukaw, o sa anumang may pinagdadaanan sa buhay niya dito sa mundo. Nawala, dapat hindi ka mangamba sa anumang mga lungkot at pigati mo na problema mo sa mundo. Kasi ang dapat paghandaan mo na dapat problemahin mo kung ikaw ba ay patatawarin ng Allah at tatanggapin niya sa kanyang paraiso. Kung ikaw ba ay mamatay na kaya mong sabihin ng la ilaha illallah. Kung ikaw ay mamamatay na handa mong harapin ang kamatayan na wala kang kaaway, na lahat ng karamihan na tao na nakarinig na namatay ka ay sila ay nalulungkot. Hindi sila nasisiyahan. Kasi kung nasisiyahan sila sa pagkamatay mo, kawawang bata ka, kapatid. Wallahi, totoo lang. So, anong mga problema pigati natin dito sa mundong ito na kahirapan? Ano ito kung sa libingan din pala? Bro, kumbaga, pigain mo ang lahat ng nandito sa mundo. Lahat ng anong sinisikap natin na gusto natin maging. Wala rin pala ito. Dahil yung sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yutba'ul mayyita thalatha, amaluhu wa ahluhu wa malu, fayarji ithnan wa yabqa wahid. Kama qala alaihi salatu wasalam. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang taong namatay ay siya ay sinusundan ng tatlong bagay. Una, ang kanyang pamilya. Pangalawa, ang kanyang mga kayamanan. Naghahatid sa kanyang libingan. Pangatlo ay ang kanyang gawain. Ang dalawa ay babalik. Hindi mananatili sa libingan. Sino ang babalik? Ang mga mahal mo sa buhay na mahal ka lang nila dahil buhay ka. Pag namatay ka, gusto ka na nilang ilibing. At yaman. Ang yaman mo na pinagpaguran mo, hindi siya ililibing. Kukunin yan. Pag-aaway-awayan pa yan ng mga pamilya mo. Ang matitira ay ang iyong mabuting gawain. Nag-iisang mabuting gawain. Walay mga kapatid, isa sa mga paborito ko na salawikain ng mga maranaw na gusto kong samantalahin na sabihin dito, bago ito. Ayarupa utamok asyawdan sa ating. Adami ganap kit turug na tanandan kariwada kukit kayukot kulupa. Kasagaga aranon yan, ili malapis sa unong. Na ayaladu riski, aayabu lalangatan ko gagawi idaw daw, na di laladayas sunor. Kaiman to na murug na mapita na mirat. Na supaman suparangay na taduman dilipatan. Haayabu sakap kebendingan sa taman sa pakataman. Na ayarupa o amal. Allahu Akbar, mga pagariko. Ito yung amal. Ito yung gawain. Sabi nila, na ayarupa o amal, na di kanyan din karaw. Kaayatan parsabarat na ayapan muna sa pakuburan na ayapan palatiko ko alungan na kandudan. Ustad, ishare mo sa amin yan, kay maranaw yan. Hindi man kami maranaw, katausog kami. Pagsabil kita. Suleiman. Wallahi bro, anong sabi ng mga maranaw? Ang ganda. Aral ito eh. Ang ibig sabihin ng kanilang sinabi, yung kabuhayan na pinag-uuna-unahan natin, na nagpaparami tayo, na halos dinaanan mo ng matinding pawis, at hindi ka nakaganap ng tulog,
Yung tulog mo nagkukulang, gigising ka ng madaling araw. Kapatid na si Amid, example yan, alas 4, alas 3, gising na yan. Dahil sa trabaho. Yung mga magsasaka, pag gumising ka na magsasaka ka o ikaw ay mangingisda, nagigising ka ng alas 7, wala kang kabuhayan na makukuha mo na isda. Dahil diyan ay mga taong tamad, yung gumigising na minipuro alungan. Yung sumikat ng alaw bago ka gigising. So, ibig sabihin, ang mundong ito na dahil sa kabuhayan, dahil sa pera, na pinag-una-unahan natin, na laging pinagpapawisan natin, at ganun din ay dahil sa hindi naganap ang tulog natin, nagkukulang dahil doon. Pero kung tutuhanin natin, bilang buod ng mga yan, ang katapat lang yan ay 5 manipis na tela na ililibing sa'yo sa libingan. Wallahi, it's realistic, bro. Di ba? Realistic. Nagpapagod ka, ito ang ginagawa mo, ganyan-ganyan. Pero kung tutuhangin mo, mamamatay ka. Lahat ng pinagpaguran mo, hindi ililibing sa'yo. 5 telang manipis lang na ibabalot sa'yo. Alhamdulillah, isang Muslim, hindi ka papagod sa mga pamilya mo. Ay dinugtong niya. At yung risk, yung biyaya, na kung gustong-gusto mo na hindi ka maiwan sa biyayang ito, na hindi gusto mo agawin pa sa ibang kapwa-tao dahil ikaw lang ang nagmamayari, bakit ka mangangamba sa biyayang ito? Na ang biyayang ito ay isipin mo, may araw at mayroon gabi. Hindi pa natilian. Dadaan ka ng hirap, dadaan ka ng ginawa. So bakit ka masyadong nagiging sakim sa sarili mo na hindi mo rin alam ay hindi pa panatilian ang lahat. Dumaan lang ang lahat. Subhanallah. Pero ang pangatlo na sinabi nila, ang mabuting pag-uugali na siyang hindi makalimutan maski ikaw ay nailibing na ito pa rin ang bakas na naikukwento tungkol sa'yo na ikaw ay namimiss ng mga kapatid mo dahil sa mabuting gawain na ginawa mo. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinakamabuting tao sa inyo ay ang taong pinakikinabangan ng kabutihan. Maraming naitutulong sa kapwa-tao. Bilang panghuli, ano naman yung gawain, yung amal, yung mga gawain natin na pagsamba sa Allah? Paggawa ng kabutihan, yan ang hindi kanya iiwan, kapatid. Bakit hindi kanya iiwan? Dahil yan pa ang una na magiging kasama mo sa iyong libingan at magtatanggol sa iyo sa iyong libingan kung anumang may mga parusa at pagsubok sa libingan dahil sa mabuti mong gawain. At yan ang magiging buddy-buddy mo, kaibigan mo, kasama mo, kasangga mo sa araw ng paghukom. Takbir! Okay, question? Bismillah. Aha, Masya Allah. Oy, bakit ba nakasalamin si Ustad? Alhamdulillah bro, no? Hindi tayo nakaiyak. Gusto ko kanina umiyak tungkol sa kamatayan, pero mabuti ito, gising tayo. Ano ang kamatayan? So, naipaliwanag natin ang definasyon ng kamatayan sa Islam, di ba? Okay, sino ang sasagot? Bro, ano ang kamatayan? Wala, no? Hindi natin nagawa? Okay, tatawag ako ng pangalan. Gusto ko, nakikita ko si Omar Fernando. Omar, saan yung kwan? Sandali, ito. Yan. Diyan ka lang. Okay lang yan dyan, bro. At kukunin ka ni Ismail. Kapatid na Omar. Ano daw ang kamatayan? Yan. Sige. Ustad, yung kamatayan, patungkol sa Islam. Okay. Islam ang pinag-usapan natin. Ano yung kamatayan? Ito yung pagbawi ng kaluluwa ng limalakal mo. Aha. Na mula dito sa buhay natin sa dunya, papunta ron sa pagka. Doon sa ibigan. Okay. Good. 50% yun. Sino ang gagawin niyang 60-70%? Correct yun. Pero mas gusto pa natin. Ano ang kamatayan? Ha? Si Yahya. Masya Allah. Yahya. Ang Yahya na pangalan. Sige. Gawin mong 60-70% bro. Sige. Ustad, ang kamatayan ay yung pag-iwan natin dito sa mundo at katapusan ng ating mga mabubuting gawa
pag-iwan natin sa ating mga mahal sa buhay at sa mga material na bagay. Deal. Magpinsang buo ang sagot mo at sagot ni Omar. Sabay kayo? Sumakay ka sa kanya? Bro, ang kamatayan, correct yung sinabi nila. Pero kung tutunghayan natin, ito yung paglipat ng isang buhay sa ibang buhay. Diba? Intikalu dar ila dar. Ang paglipat ng isang buhay, ang kaluluwa, doon sa isang bagong pamumuhay. Paglabas ng kaluluwa doon sa katawan ng isang tao. Yun ang kamatayan. Pangalawang katanungan, bismillah. Bakit may mga tao na lumitaw daw, kapatid na Ezekiel, lumitaw na walang parusa daw sa libingan, bro? Uy, bago yan. Yan ang mga marites ngayon. Gusto natin yan malaman, mga marites latest. Gusto ko ang sumagot ay ang Maranao. Sino bang mga Maranaw dito? Ibigay mo yan kay Sir. Sir, yalla, bismillah. Sir. Khamsa daqaik nakhruj, inshallah. Yalla. Sige. Siguro sir, yan yung mga tao. Waya kay Sir. Inwari siya kay Sir. Sige, Sir. Sige lang, ha? Dahil, Sir, ano? Dali. Yan yung mga tao na yung ginakasan ng Allah ang gabay sa kanila. Parang niligaw ang nagdas sa kanila. Dahil sila sa Okay. Pamana, didagsiran wallahu. Correct. Malapit yun, bro. Sila yung mga tao na maaring nabago ang kanilang paninindigan. Dati naniniwala sila na may adabul qabr. Pero dahil sa sobrang talino daw, o dahil sa sobrang research, o dahil sa pagligaw na rin ng Allah sa kanila, dahil sa siguro, Allahu alam, ang Allah nakakaalam kung ano yung nasa puso ng bawat isa. So yun, ang dahilan kung bakit nababago. Kaya ang punto rito, mga kapatid, inihiling natin sa Allah, Ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, na siya ang may panghawakan sa puso ng kanyang alipin, panatilin ang aking puso na hindi mabago. Kasi maari tayo, mga kapatid, tama, pwede sa bandang huli, baguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si propeta, hiniling niya yan. Marami yan sa atin na may mga balikistan pagdating sa Pilipinas na bago, nagtumbling. Marami na dito na mahusay, nag-aaral pagdating sa Pilipinas, inom, babae lahat, nababago lahat. Kaya ang hinihiling natin ay panatilin tayo ng Allah sa tama. Dahil ito ang tunay na kaligtasan. Okay, pangatlong katanungan. Ang katanungan na ito ay itatanong natin sa ating kapatid na si... Ha? Sino nagsabi? Si Jibril. Ha? Hindi. Ang gusto kong sumagot ay si Ali Hipulito. Dalil sa hadith na may ginhawa at parusa sa libingan. Ginahawa. Unang siya, nabisaya, nagyutaoy. Ginahawa. Sige, pares na siya. Ginhawa. Dalil sa hadith na mayroong ginhawa at may parusa sa libingan. Mayroon ba? Uy, kanina lang. Kanina lang, panghuli. Bismillah. Yung nabasa ko po kanina. Oh. Ano po, ang adabul khabar, al-haq. Nabasa ko po, doon may parusa sa adabul khabar. Kaya, isinasama din natin yung dua sa tahiyat. Yun. Yun yung isa sa magpatunay na May? parusa talaga sa... Very good. May parusa talaga sa libingan. Dahil yung itinuro ni propeta sa atin, na hiniling natin pagtagtashahud tayo. Diba? Min adabil qabr. Kung walang parusa sa libingan, bakit yun ituturo ni propeta? Ari. Pukaw ang takka. O pamaka arisir. Pamakidagang man arisir. O pamaka siksa sa lebengan. Ha? Sa kubur. Na inupatiro Rasulullah. Pang ni kanusiku Allah madasu siksa kukubur. Pakapamukirgin ka sa Rasul. O, di ba? Masya Allah, jazakumullahu khairan, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Takbir!